Hello guys, rainy morning. For today's video, nakaschedule nga ako for OGTT o yung Oral Glucose Tolerance Test. Ito ay isang klase ng test para sa mga buntis upang malaman kung may gestational diabetes. Maaga nga kami nagising ng asawa ko para lang dito. Umuulan na nga sa mga oras na to kaya naglakad na lang kami. Hindi naman kalayuan yung pupuntahan namin na lab na pagsasagawa ng test. Kaya naman hindi kami nagmamadali. Kailangan before 7 a.m. dapat andun ka na. Nakafasting nga ako for 8 hours kaya 10 p.m. pa yung last na kain ko at inom ng tubig. Ramdam ko na yung gutom sa mga oras na to dahil sanay akong kumain ng agahan. Pinalangin ko din sa araw na to na sana walang ulan dahil nakakatamad lumabas ng bahay kapag ganitong panahon. Buti na lang hindi kalakasan at walang hangin kaya hindi naman siya nakakabasa. Pagdating nga namin ay sarado pa dahil wala pa namang 7 a.m. sa mga oras na to. Ang sabi ng asawa ko, punta daw muna kami ng 7-Eleven para doon maghintay. Pero sabi ko, wag na kaming umalis at baka maya-maya magbubukas na. Walking distance lang talaga siya din sa bahay namin. Tawag ako mahilo mamaya kasi kukuha na ng 3 beses ako ng dugo. Tapos umuulan pa Hindi na kami nagmotor eh. Tamangang kutob ko, biglang nagbukas. Kagad kami pumasok at binigay ko ang request mula kay Obi. Nagbayad na din ako ng 670 pesos para sa test na to. Isinabay na din sa request ang urinalysis para matest kung may UTI ako. Hindi nga agad ako nakapagbigay ng sample dahil hindi pa ako naiihi. Kasama din kasi sa fasting yung hindi pag-inom ng kahit na anong fluids. Bali pala guys, 3 beses kang kukuha ng dugo or blood extraction. Unang kuha sa akin dito, hindi pa ako pinapainom ng kahit ano. Pagkatapos nga kung kuha na ng dugo, binigyan ako ng paper cup na naglalaman ng mainit na tubig. Buong akala ko, pinakulo ang tubig lang siya. Pero may nalasan akong matamis. Kakaiba ito sa mga nakikita ko sa mga napapanood ko online. Usually nakikita ko na nakalagay sa bottle drink na itsurang orange juice. Pero iba itong mga mi, kaya medyo nagulat din ako. Dahan-dahan kong itong iniinom dahil medyo mainit pa siya at hindi ko kayang inumin ng dire-diretso. Unang inom ko, okay lang naman yung lasa niya kasi hindi naman ganong matamis. Pero habang tumatagal, doon ko naramdaman na parang naduduwal na ako sa tamis. Kaagad ko sinabi sa in-charge staff na naubos ko na at sinabi ko yung oras na naubos ko ito. Sinabihan niya lang ako na bumalik after 1 hour para kuhanan for second blood extraction. Dahil 1 hour pa naman yung hihintayin namin, sinamahan ko muna yung asawa ko kumain ng agahan niya. At dito nga kami nagpunta sa isang lugawan na hindi naman kalayuan sa clinical lab. Mukhang masarap yung mga pagkain na tinitinda nila dito. Gustong gusto ko na talagang kumain dito dahil gutom na ako sa mga oras na to. Pero no choice si Buntis kundi ang maghintay na matapos ang third blood extraction niya. Ang magagawa ko na lang ay ang panoorin siya habang kumakain. Pwede yan. Hindi nga pwede. Panood na lang kita. Busog na ako. Babawi ako later pag pwede na. 8:03 pa kasi kami babalik. So medyo matagal-tagal pa. Kasi naman kung ito kumain. Sana all busog na. Sumatala ako. Gutom pa. Malamig parang ganito. Yung iba naman binibigyan ng wala talagang kalamig-lamig kaya sobra doon nakakasuka. Pero pag nakaganyan daw parang uminom ka na ng juice. Pero grabe yung tamis. Fast forward, nakabalik na ulit kami at naghintay ng mga ilang minuto para kuhanan ako uli ng dugo. Nangihina na talaga ako dito at gusto ko na lang mahiga at matulog. Ilang oras lang din kasi ang tulog ko kagabi. Hirap na ako palagi makatulog dahil hindi nakakuha ng tamang posisyon sa paghiga. Dahil sa dinadala ko at panay din ang ihi ko sa gabi. 4 hours lang ang tulog ko kaya halo-halo na nararamdaman ko dito. Antok, gutom at nauuhaw na talaga ako. Ito na yung pangalawang beses na kinuhanan ako ng dugo. This time sa kaliwang braso ko tinurukan. Magaan naman yung kamay ng medical staff kaya hindi ako masyadong nasaktan. Agad niya akong sinabihan na bumalik ako after 1 hour for third and final blood extraction. Hindi na kami umalis ulit at naghintay na lang dito. Maulan pa din kasi at tumatas na yung tubig baha. And finally, kakatapos ko lang nito for my last blood extraction. Yung pangatlo kong turok, doon pa rin sa kunang kinuhanan kanina na ugat ko. Ayan siya. Doon pa rin pala. Ayan. Sobrang gutom na talaga ako. Kakain kami sa may 7-Eleven. And yung result pala guys, mga ano pa daw makukuha, mga 2 PM pa, so kailangan pang balikan. Paglabas nga namin, ito na ang aming nadatnan. Sobrang taas ng tubig baha at walang choice kundi lumusong. Ang sabi ko nga sa aking asawa ay dumaan muna kami ng 7-Eleven para doon mag-almusal. Ngayon na lang uli ako napapadaan ng convenience store at naalala ko nung nasa Japan pa ako, palagi ako napunta para bumili ng snack or pamerienda kapag bigla ako nagugutom. Napili ko ang kainin ay footlong para may tinapay. Hati na nga lang daw kami sa isa. May nakita din akong donuts kaya sabi ko sa asawa ko gusto ko rin ng ganyan. Kumuha na din siya ng munchkins at binayaran na namin ito. Dito na namin naisipang kainin lahat ng binili namin na foods dahil gutom na talaga ako. Nang pataas ang tubig baha.
Naglalakad na kami nito pauwi at grabing taas na ng tubig baha. Dahan-dahan lang kami maglakad dahil baka matisod kaya madulas ako. May pagkalampa kasi ako kaya ingat na ako sa paglalakad lalo na kapag itong mababasa ang daan. At may dadaanan na kaming jersey store kaso nung binuksan ng asawa ko yung pinto nakasarado ito. Gusto pa naman namin magtingin-tingin muna bago umuwi ng bahay. Halos wala na kasi magkasya sa akin ng mga pambahay na damit dahil malaki ng aking tiyan. Kaya ginagamit ko muna yung iba ng damit kagaya ng jersey. Komportable kasi at best kong suotin. At yun lang muna for today's vlog. Salamat sa panonood!